Hello friend. So ito tayo ngayon. Well, nagpapahinga tayo sa loob ng sa loob ng lungga natin. Walang outlet tong ko. Walang exhaust rather. Walang exhaust tong butiga na ako papahingaan ko. Walang exhaust to dahil sa butiga kasi ito eh. Kahit pinatay kong electric fan, baka naging disturbo sa pag-vlog natin. So that's why medyo hindi tayo nakapaghinga ng todo. Okay, tayo muna tayo. So dito, very simple lang itong ang mga belief natin. Mag-electric fan muna tayo. Okay. So dito, may belief about BBB. So, wag lang kayo mag-question dyan dahil sa ito yung belief ko. This is my belief. Itinago ko ito ng matagal. Ngunit na yung i-divulge ko sa inyo. Ano ba? But this is just only my belief. So, if you have to question me kung bakit ganito ang belief ko, bahala na kayo dyan. So dito, in reality, member ako ng PBMA before. But this is my belief about PBMA. Pakinggan mo dyan, tayo natin electric fan. This is how I believe. This is my belief, brother. And PBMA. When I was still young. So, super ang paniniwala ko eh. Kasi, totoo naman na may mga miracles na naisagawa si Master Ben Idirayclio Sr. Yeah. Ngunit dahil sa my flesh si Master Ben Idirayclio Sr. Siya ay tao pa rin na katulad natin. Hindi siya Panginoon. Hindi siya Panginoon the way I believe. During such time na naninirahan siya dito sa mundo habang siya ay buhay. Ngunit ang paniwala ko sa kanya noon ay Panginoon eh. Before. Yung maliit pa ko. When I was still at my teenage life, Panginoon ang paniniwala ko sa kanya. Bakit ba Panginoon? Dahil lahat ng mga ginawa ni Jesus Christ before sa gawa niya. Buhay ng patay, mga miracles, yung may dab na dito pumatong yun, mungtong. May dab dito na nangyari din sa kanya yan, white dab. Ano ba? Pag nandyan yan sa pag naliligo yan sa dagat, ang lahat ng mga isda papunta sa kanya, pasok sa kilikili. Bumuhay ng patay, yung mga miracles, basta't ang lahat ng mga ginawa ni Jesus Christ na isagawa niya. So dito my friend, I do believe na marami din sa inyo ang hindi naniniwala sa kanya. Hindi ko naman sabihin na may niwala kayo. This is my only belief. Pahala ka kung ano ang belief mo. Not question me at huwag kang magalit sa akin pag ito ang paniniwala ko. Depende sa iyo yan. So dito, ang paninindigan ng course sa PBMA, yung mga naisulat, kung naniniwala kayo sa mga naisulat sa Bible, kung sabihin nyo natutuwa ang mga isinulat sa Bible, mas lamang ang PBMA sa iyo dahil sa nandiyan rin ang mga naisulat sa Biblia. Yung sinabi na sa Revelation, sa Revelation, hindi ko na memorize kung saan yan magkita. Him that overcometh, well, I make him the pillar of my temple, and he will go no more out of it. And I will give him a hidden manna and a white stone, and in a white stone a new name written, which no man knoweth, saving he who received it. Nandiyan yan sa Biblia.
Nandiyan yan sa PBB. Ano yan ang pangalan niya na binigay sa atin? Yung white stone, yung ring. Sa ring, naisulat dyan ang bagong pangalan na walang nakakaalam yan. Kung hindi yung ang nagatanggap yan. Yung ibig sabihin yung sinabi ko sa English. So yan nandiyan na. Pangalawa, yung mga miracles na isagawa niya, walang ibang tao na nakakagawa niya dito. So, mudaigdig wala. Mayroon nga nagsasabi na noong unang panahon daw, during the time, advanced daw ang mga PBB sa mga gadget. Pag papunta pa ng tao, alam na dahil sa mayroong taga-monitor daw doon sa katatawagan. Ito si papunta doon. Pirirong yun. Pag abot doon, sabihin mo, sabihin sa po, ako si Alfredo. Sabihin daw, pag punta mo doon, unang pupunta mo lang doon, kilala ka na. Sabihin, Fred, ito ang ano mo. Bakit ka na pa rito? Sabi daw, yun daw sabi sa mga friend ko, which is very wrong. Which is very wrong yan. Mali talaga yun. Yung sinabi na nung pumunta ang mga tao sa pinapatawag daw ni Cleo, Cleo pa ang sabi. Walang respeto kasi. Pinapunta sa San Jose ang mga member at saka pag-abot doon pinakain ng kasaba, kamuting kahoy. Kasaba yan. Yan. Dahil sa ang Skylab daw ay dito na ay manghulog ng Skylab at saka dito pupunta sa Pilipinas. Kaya nga puntahin sa San Jose yung mga member hindi matamaan ng Skylab. Sabi nila, ano ba ang San Jose, Dinagat, Surigao, doon hindi ba Pilipinas dahil doon pupuntahin? Very wrong rin. Dahil sa 1.3 1980s at 3.1 ba? 123.1 million. Dalawa yan. Baka nag-rumble yan. 3.1 if I'm not mistaken, 3.1 million yan. Hindi 1.3. 3.1 million. 1980s. Ipapakainin mo lahat yun ng kasama. Kamuting kawin. Kaya nga mga pagsira nila. Sa kanila rin yun. So dito, yan ang mga nila sa PBB. Before, very popular ang PBB. Nasira lang yun eh. Dahil si Master Ruben Idire Jr. ay namatay rin. Namatay rin yun. So yun, nagkakawatak-watak ang mga tao. Ngunit bumalik. Habang siya ay namatay, ang kanyang spirit ay nagsasalita siya dahil masok siya sa katawan ng kanyang anak na lalaki na si Junior Bubong yun tawag sa kanya. Master Ruben Buray Cleo Jr. Bubong tawag niya. Pumasok doon ka Master Bubong, Master Ruben Buray Cleo Jr. Yung bago lang namatay na ina-accuse na pinatay niya ang kanyang asawa. Kung ano man ang katotohanan, hindi natin alam. Yeah. But this is how I believe with the PBB. Na ang belief na to ay ako nakatuklas nito. So nawala rin ang paniniwala ko sa PBB nang hindi nawala, ngunit na-leasing ng konti. Ngunit sa pananaliksik ko, dito ko nalalaman na si Master Ben Idire Cleo Sr. is the reincarnation of Jesus Christ. That's my belief only. Bahala ka. Huwag mo lang akong murahin o makuntsatan ng ano. That's how I believe. Master Ben Idire Cleo Sr. I do believe hindi niya maintindihan. Ngunit kung alam mo ang ibig sabihin ng Alpha and Omega, maniniwala ka sa akin na si Ruben Idire Cleo Sr. ay si Jesus Christ. Ngayon, hindi na ako active ng masyado sa PBB
dahil sa itong power ko hindi ko pa control eh. Hindi ko talaga control. Maraming natatamaan sa mga friend ko sa power ko. Kaya nga napapahinga ko ng konti. Papahinga ko ng konti. Hindi pa ako pumutas ko. Ngunit at the time na makontrol ko na ito lahat ng power ko, babalik din ako sa kanila. So dito, kung alam nyo lang ang ibig sabihin, alam ko na walang nakakaalam nito eh. Kahit members BBMA, kahit mga official, walang nakakaalam nito sa Alpha and Omega eh. Wala. Ang alam nila sa Alpha and Omega ay the beginning and the end. Beginning and the ending. Beginning and the end. Sabi ni Jesus Christ, Panginoon, ng mga tao, paano namin malalaman na ikaw na yun? Sabi niya, I am the Alpha and the Omega. Yun ang sabi niya, Jesus Christ. Intindihin mo yun. Sabihin niya, ako ang the beginning and the ending. Yan. Bakit niya sinabi yun? Ano ang ibig sabihin yun? Yun ang malaking dapat pag-aralan ng tao. I do believe. Kahit sa mga official nila, hindi nila nalalaman yun. Official ng PBM, hindi. Ngunit naniniwala sila na si Master Benedict Senior ang si Jesus Christ. Naniniwala sila. Ngunit for me, malalim ang alam ko sa malalim ang nalalaman ko tungkol sa Alpha and Omega. And because of that, I have this conclusion of mine. Master Benedict Senior is the reincarnation of Jesus Christ. Wala mo sa akin ng hindi. So dito, ang nangyari kay Junior, Master Ben Buray Cleo Junior. Itao rin si Master Ben Buray Cleo Junior. Bakit sabihin mo Panginoon? Hindi yun Panginoon. Tao siya na may flesh siya. Ngunit nandyan sa kanya ang Panginoon. That's the reality. So, during the time of Master Ruben Ediria Cleo Senior, hindi rin siya Panginoon during that time. Anak siya ng Panginoon. Gaya ni Jesus Christ, hindi siya Panginoon during that time. Anak siya ng Panginoon. Ganan. So, ngayon, Panginoon na sila dahil nandyan sila sa tabi ng Panginoon. So, they have to be considered as the Son of God. Ngunit isa lang ang Panginoon. Nandyan sila sa tabi ng Panginoon. So, pag nandyan ka sa tabi ng Panginoon, powerful ka like ang Panginoon. So, nobody could question me just because this is just only my belief. My friend. Ganito. Bahala ka sa belief mo. Ngunit kung idig mo deeper what is Alpha and Omega, hindi mo malalaman. Hindi mo maintindihan talaga. Hindi mo maintindihan. Master Ruben Edira Cleo Senior is the reincarnation of Jesus Christ. Ganun lang. Have a blessed day, everyone.